natin na weather update. So mga kababayan, kagabi nga po, no, itong si Bagyong Leon ay isang ganap na typhoon category at mabilis po itong nag-undergo sa rapid intensification over the water of east of Cagayan. So nakita naman natin mga kaibigan, yung lugar po dito sa may bandang Cagayan, Hilagang Luzon, ngayon po ay nakakaranas ng medyo malalakas po na hangin. Ito pong si Bagyong Leon mga kaibigan, tingnan natin yung direksyon niya ngayon. No? Kaninang alas 2 po ng madaling araw mga kaibigan, may layo po ito na 390 kilometers east of Apari, Cagayan pa rin po. 165 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Ang kilos po pa northwest po sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung titignan nyo, medyo mabagal ito mga kaibigan, kaya hindi din po agad-agad nakakaalis sa isang lugar. Kaya nararamdaman natin yan, no? Especially yung mga nakataas sa signal number 1 at signal number 2 ngayong araw. Typhoon category pa rin po kasi siya. Pagdating naman po mga kaibigan, mga kababayan, mamayang hapon po ng alas 2, no? Within the next 24 to 48 hours, tatahakin naman po niya ang direction po ng east of Calayan, Cagayan, 290 kilometers, 175 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pa northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour mga kaibigan. So yung sinasabi natin na ito ay malabo maging isang super typhoon, ngayon po mga kaibigan, no, ay babawiin ko yung aking sinabi. Dahil po sa patuloy o nag-rapid intensification nga po, ibig sabihin yung mabilisang paglakas o pagkilos po ng bagyo, nangyayari po talaga yan, no, depende sa lokasyon. Ngayon po, meron siyang potensyal ng super typhoon category pagdating nga po mga kaibigan ng 36 hours simula po ngayon. Bali, approximately October 31 po yan mga kaibigan. Ito po yung magkakaroon ng layo na 105 kilometers dito po sa may bandang east of northeast of Basco, Batanes, 185 kilometers per hour. Isa po itong super typhoon category. Pa northwest po ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Pero mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, mas lamang pa rin na nasa karagatan po itong si Bagyong Leon kumpara po sa ating Philippine landmass. So super typhoon category, pero yung trap lamang ng hangin, no, ang nakakaapekto. Itong trap ng hangin mga kaibigan, ito po yung tinatawag natin na spiral clouds, no, na nakakaapekto, no. Yan po yung nagbibigay ng mga pag-uulan, malalakas na hangin. Kaya nga po kung titignan nyo, yung sentro o mata, ito nga po nga si Bagyong Leon, hindi naman talaga directly ang papasok sa ating Philippine landmass, yung kanyang hangin lamang or extension. So wag tayong mag-alala kahit magtaas po ng super typhoon category, kasi minsan yung ating mga kababayan pag naglabas ng update ng super typhoon, akala nila yung mga lugar po sa ating bansa, especially dyan sa may extreme northern Luzon, ay apektado ng mga kaibigan. So ngayon naman nakita natin hindi siya nararamdaman, no? Pero masama ang panahon sa ilang bahagi po mga kaibigan ng Cagayan. So kung titignan nyo mga kaibigan, ay na rin po sa ating pinaka-latest update, ipapakita ko sa inyo, no, yung kanyang unting-unting paglabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po pagdating ng Huwebes or Biyernes po ng gabi mga kaibigan, ito'y lalabas na po, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po mga kaibigan ng November 1 hanggang November 2, ito'y nakalabas na mga kaibigan. At tatahakin naman po niya yung direksyon dito, no, sa may bandang Taiwan po mga kaibigan. So ito'y magiging isang mahina na lamang o magiging